Kumusta mga kasaliksik? Habang patuloy na bumabagsak ang ekonomiya ng China dahil sa umigting na tensyon sa pandaigdigang kalakalan, lalo na sa Estados Unidos. Isang nakakabahalang hakbang ang tila pinaghahandaan ng pamahalaang Chino sa pamumuno ni Xi Jinping, ang muling pagbuhay sa martial law. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang ulat, aktibong pinapalakas ng Chinese Communist Party, CCP, ang mga hakbang sa loob ng bansa pagdating sa surveillance at control, sa takot na magdulot ng malawakang kaguluhan ang pabagsak na ekonomiya. Mahigpit na minomonitor ang galaw ng mga mamamayan sa pamamagitan ng teknolohiya at may mga indikasyon na inihahanda na rin ang kapulisan at military unit sa mga lungsod para agad makaresponde kung sumiklab man ang kaguluhan. Muli na namang binubuhay ang alaala ng Tiananmen Square Massacre, kung saan din nagsimula ang lahat sa mga simpleng protesta hanggang mauwi sa karahasan. Hindi ito walang basehan. Isa sa mga pangunahing sanhi ng pangamba sa hanay ng CCP ay ang mabilis na pagsasara ng mga lokal na pabrika, lalo na sa textile industry. Dahil sa ipinataw na bagong tariffs ng Amerika na umaabot sa 104%, biglang nahinto ang operasyon ng mga pabrika na noon ay inaasahan pa sanang magpoproseso ng mga bagong order. Isang halimbawa, ang isang pabrika sa Guangdong nakakarating pa lang ng mga raw materials sa umaga. Ngunit pagsapit ng tanghali, kinansela ang lahat ng order dahil sa balitang tariff hike. Kaagad ding idineklara ng pamunuan ng pabrika ang shutdown at libo-libong manggagawa ang nawalan ng hanap buhay sa isang iglap. Dahil dito, lalong lumala ang kawalan ng trabaho sa bansa. Hindi lang iisang industriya ang naapektuhan. Sunod-sunod na ring tumigil sa operasyon ang iba pang export-driven na negosyo. Ang dating tahimik na mamamayan ay nagsisimula ng magtanong, bakit hindi inaaksyonan ng gobyerno ang krisis sa mas makataong paraan? Bakit propaganda ang isinasagot sa gutom at kawalan ng trabaho? Ang mga dating tahimik na manggagawa ngayon ay unti-unti nang nagigising sa realidad na ang mga desisyong politikal na ginagawa sa itaas ay may direktang epekto sa pang-araw-araw nilang kabuhayan. Ngunit sa halip na ayusin ang mga ugat ng suliranin, isang estratehikong panakipbutas ang ginamit ng CCP, propaganda. Ayon sa mga datos, mahigit 225 bilyong yuan ang inilalaan ng CCP taon-taon upang bayaran ang tinatayang 4 na milyong internet trolls. Layunin ng mga ito na ibaling ang sisi ng mga mamamayan sa Estados Unidos sa halip na sa sarili nilang pamahalaan. Sa Chinese social media, paulit-ulit na binabanggit ang mga maling impormasyon tungkol sa bansang Amerika. Sinisisi ang US sa bawat pagtaas ng presyo, pagkawala ng trabaho, at pagkasira ng negosyo. Sa madaling salita, ginagawang kalaban ng bayan ang US upang mailihis ang galit ng mga Tsino mula sa sarili nilang liderato. Hindi rito natatapos ang propaganda. Gamit ang modernong teknolohiya at malawak na access sa social media, mas naging agresibo ang estratehiya ng CCP sa pagpapalaganap ng kanilang mensahe, hindi lamang sa loob ng China, kundi maging sa labas, partikular na sa Estados Unidos. Sa TikTok, isang platform na pagmamay-ari ng kumpanya sa ilalim ng CCP, daan-daang viral videos ang pumupuri sa kalidad ng Chinese products at hinimok ang mga Amerikano na direktang bumili mula sa mga Chinese e-commerce sites tulad ng JD.com, Temu at Alibaba. Ginagamit ang algorithm ng TikTok upang ipakita sa mga Amerikanong kabataan ang mga video na tila inosente ngunit puno ng subliminal na mensahe. Mas mainam bumili sa China kaysa sa sarili mong bansa. Sa YouTube naman, na pag-aari ng Google ngunit hindi ligtas sa bot farms mula sa China, binobomba ng downvotes ang mga videos na pumupuna sa CCP, pinapahina ang visibility ng mga ito sa algorithm, habang pinapalakas naman ang mga paborableng nilalaman para sa imahe ni Xi Jinping.
Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng information warfare ay hindi basta-basta. Ito ay isang sinadyang kampanya ng pamahalaang Tsino upang gamitin ang kalayaan ng internet sa mga demokratikong bansa laban sa kanila mismo. Isa itong psychological operation na layong mahubog ang opinyon ng dayuhang publiko pabor sa interes ng Beijing. At habang patuloy na nilalabanan ng China ang mga epekto ng sanctions at trade restrictions, pinapalalim naman nito ang krisis sa loob ng sarili nitong bansa. Isang krisis hindi lamang ng ekonomiya, kundi pati ng tiwala, kredibilidad, at katatagan ng pamahalaan. Ang mga hakbang na ito ng CCP, mula sa pagmamatiyag hanggang sa pagpapakalat ng pekeng naratibo, ay nagsisilbing senyales ng desperasyon. Kapag ang isang gobyerno ay umaabot sa punto na kailangan nitong supili ng sariling mamamayan at lasunin ang kaisipan ng iba, malinaw na may malalim na bitak sa pundasyon ng kapangyarihan nito. Ang tanong ngayon, hanggang kailan ito matatakpan ng propaganda? At kapag hindi na ito sapat, anong klaseng panunupil ang susunod na ipapataw ni Xi Jinping para manatili sa kapangyarihan? Sa harap ng lumalalang tensyon, isang bagay ang malinaw. Ang Tsina ay hindi na lamang kalaban sa kalakalan, kundi isang banta sa katotohanan. Sa kasalukuyang panahon kung saan mabilis na nagbabago ang takbo ng impormasyon, lumilitaw ang isang masalimuot na anyo ng digmaan, hindi sa larangan ng armas, kundi sa larangan ng kaisipan at kalakalan. Isa sa pinakamabisang sandata ng Chinese Communist Party ay ang TikTok, isang platform na hindi lamang nagsisilbing aliwan, kundi isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapalaganap ng propaganda. Habang ang mga kabataang Amerikano ay abala sa panunood ng mga sayaw, comedy skits at lifestyle videos, unti-unti namang hinuhubog ng CCP ang kanilang pananaw sa mundo. Sa ilalim ng tila inosenteng content, ipinapakita na ang pagbili ng mga produktong made in China ay mas praktikal, mas dekalidad at higit na makabago kaysa sa mga produkto ng sariling bansa. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang gumamit ng bala para durugin ang loob ng isang bansa. Sapat na ang kontrol sa kanilang social feed. Isa pang aspeto ng estratehiyang ito ay ang maselang pagmamanipula sa pinagmulan ng produkto. Sa halip na harapin ang buwis at mga regulasyon ng mga bansang gaya ng Estados Unidos, matagal nang ginagamit ng CCP ang sistemang relabeling. Itinatayo nila ang mga warehouse sa mga bansang gaya ng Vietnam at Cambodia kung saan dumadaan ang mga produkto. Sa loob ng mga pasilidad na ito, wala talagang proseso ng paggawa. Ang tanging layunin ay tanggalin ang tatak na Made in China at palitan ito ng label na Made in Vietnam o anumang bansang tatanggapin ng Amerika nang walang mabigat na buwis. Sa mata ng consumer at customs, ito'y tila isang lehitimong produktong banyaga. Ngunit sa likod ng mga papel at packaging, ito'y purong gawa ng China. Ito ang isa sa mga rason kung bakit patuloy na lumalaki ang trade deficit ng Estados Unidos laban sa China. Hindi dahil kulang sa produktong lokal, kundi dahil dinaraya ang sistema. Kaakibat ng sistemang ito ang tinatawag na luxury rebranding. Sa mga viral videos na kumakalat sa TikTok, ipinapakita kung paanong ang mga mamahaling tatak gaya ng Gucci, Louis Vuitton o iba pang European brands ay umano'y galing din sa Chinese factories. Ipinapaliwanag sa mga video na ang mga materyales at paggawa ay sa China nagmumula at ang pagkakaiba lang ay ang pagtatatak ng logo sa Europa upang maibenta ito ng 10 beses na mas mahal. Ang mensahe ay malinaw. Bakit ka pa bibili ng overpriced luxury item kung pareho lang naman ang kalidad ng mabibili mo sa Chinese e-commerce platforms? Ang ideyang ito ay hindi lamang nakaka-impluwensya sa consumer behavior, kundi unti-unti ring pinapababa ang tiwala ng mga mamimili sa sariling industriya ng kanilang bansa. Ginagamit ng CCP ang mga taktika ng marketing upang maitanim ang pag-iisip na ang China ay hindi lang pabrika ng murang produkto. Ito raw ay tagapaglikha ng underrated luxury.
Ngunit hindi natatapos sa mga label at branding ang pagyurak ng China sa makatarungang kalakalan. Sa sektor ng steel, isa sa pinakapundasyon ng industrialisasyon, matagal nang ginagamit ng CCP ang mga hindi patas na benepisyo upang palakasin ang kanilang produksyon. Mula sa illegal subsidies, libreng lupa mula sa gobyerno, hanggang sa interest-free loans mula sa mga state-owned banks, halos walang gastos ang mga kumpanyang Chino kumpara sa kanilang mga dayuhang katapat. Dahil dito, nakakayanan nilang ibenta ang kanilang bakal sa napakababang presyo na nagre-resulta sa pagkasara ng mga steel manufacturers sa ibang bansa. Ang layunin ay hindi simpleng pagkita. Ito ay dominasyon. Kapag nalugmok na ang ibang mga kumpanya, China na lamang ang matitirang supplier. Sa panahon ng krisis o digmaan, kontrolado na nila ang supply chain ng mahalagang materyales. Hindi rin nagkulang sa kasinungalingan ng sistema. Kapag sobrang produksyon sa loob ng bansa, imbes na itigil ito, ginagamit ng CCP ang tinatawag na trade dumping. Ibinabagsak nila ang sobrang produkto sa ibang bansa sa halagang mababa pa sa gastos ng paggawa na bumabasag sa presyo ng mga lokal na produkto. Ang resulta, nalulugi ang mga lokal na negosyo, nasisira ang market stability, at unti-unting umaasa na lang ang mga bansa sa murang produkto ng China. Kahit ang mga dati nilang kaalyado, gaya ng Russia at Pakistan ay napilitang umalma. Noong nakaraang taon, nagsampa ang dalawang bansang ito ng mga kaso sa World Trade Organization laban sa China dahil sa mapanlinlang na kasanayan sa kalakalan. Isipin na lang, kung ang mga kaalyado mo ay bumaligtad na at tumutuligsa sa iyong mga gawain, gaano pa kaya ang epekto nito sa iba pang mga bansa? Ang mga taktikang ito ng China ay hindi na bago, ngunit ngayon ay mas organisado, mas agresibo, at mas pinapaganap sa ilalim ng digital na anyo. Hindi na sapat ang diplomatikong ngiti o trade missions. Ginagamit na ngayon ang algorithm, branding, at consumer psychology upang bawiin ang pandaigdigang impluensya. Sa bawat video na kumakalat sa TikTok, sa bawat produktong may maling label, at sa bawat kalakal na may kasamang panlilinlang, dahan-dahang hinuhubog ng CCP ang isang mundo kung saan ang China ang may hawak ng timon, hindi sa dahas, kundi sa panlilinlang na nakadisguise bilang progreso. Habang lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China dahil sa usaping pangkalakalan, unti-unti namang nabubunyag ang lawak ng hindi makatarungang pamamalakad ng Chinese Communist Party sa pandaigdigang merkado. Noong taong 2024, isang nakakabiglang bilang na 100 at 78 kaso ng trade investigation ang isinampa laban sa China sa ilalim ng World Trade Organization. Ang bilang na ito ay kumakatawan sa halos kalahati ng kabuuang mga kasong isinampa sa buong mundo. Isang malinaw na palatandaan na ang China ang itinuturing na pangunahing troublemaker pagdating sa pandaigdigang kalakalan. Hindi na ito simpleng paglabag sa batas. Isa na itong sistematikong pagsasamantala sa kahinaan ng mga regulasyong internasyonal upang mapasakamay ng China ang mas malaking bahagi ng pandaigdigang merkado. Ang mas nakabibigla, ang mga reklamo ay hindi lang nagmula sa mga bansang kanluranin, gaya ng Estados Unidos o mga miyembro ng European Union. Sa katunayan, mas marami sa mga kasong ito ay isinampa ng mga bansa sa tinatawag na Global South, mga umuusbong na ekonomiya na dati ay tinuturing nakakampi ng Beijing. Mula sa kabuuang bilang, 117 kaso ang nagmula sa mga bansang tulad ng India, na nagsampa ng 37 reklamo, Brazil na may 19, at Turkey na may 9. Ang senaryong ito ay nagpapakita na kahit ang mga bansang karaniwang umiiwas sa alitan ay napipilitang ipagtanggol ang kanilang interes laban sa mapang-abusong estratehiya ng China. Hindi na ito simpleng kompetisyon. Ito ay tunggalian ng prinsipyo at patas na pakikitungo sa merkado.
Isa sa mga pinakamatingkad na halimbawa ng pagbabagong ihip ng hangin ay ang naging hakbang ng Pakistan. Bagamat kilala bilang isa sa pinakamalapit na kaalyado ng China at isa sa mga pinakabenepisyaryong bansa ng Belt and Road Initiative, hindi na rin nito kinaya ang bigat ng hindi patas na kalakalan. Sa taong 2024, nagsampa ang Pakistan ng 5 kaso laban sa China na may kinalaman sa pagdami ng mga inaangkat na produkto tulad ng self-adhesive tape, chemical goods at printing paper. Hindi na alintana ng Islamabad ang utang na loob o ang $1 bilyong na utang nila sa China. Mas matimbang na para sa kanila ang protektahan ang lokal na industriya na unti-unting pinapatay ng sobrang dami ng murang produktong galing China. Sa isang senaryong hindi pa dati nakita, isa na sa mga pinakamalalapit na kaibigan ng Beijing ang tahasang bumangga sa kanilang pulisiya. At hindi lang Pakistan ang sumunod sa landas na ito. Noong taong 2025, isang mas matinding hakbang ang isinagawa ng Russia. Sa gitna ng pagiging abala nito sa digmaan sa Ukraine at ng matinding pangangailangan ng suporta mula sa China, nagpataw pa rin ng Moscow ng mga sanctions laban sa ilang kumpanyang Chino. Layunin nitong pigilan ang pagpasok ng mga tinatawag na dumped products sa loob ng kanilang ekonomiya, mga produktong ibinebenta sa napakababang presyo upang sirain ang lokal na industriya. Sa kabila ng pag-asa ng Russia sa China bilang taga-suporta ng kanilang pangmatagalang digmaan, hindi na nito pinalampas ang patuloy na pag-abuso ng CCP sa pandaigdigang sistema ng kalakalan. Isa itong matibay na palatandaan na kahit ang mga kaalyado ng China ay hindi nabulag sa mga maniobrang, tila nilalayong sakupin hindi lamang ang teritoryo, kundi pati na rin ang ekonomiya ng bawat bansang mas mahina sa pandaigdigang merkado. Ngunit sa halip na magpakumbaba, lalong naging agresibo si Xi Jinping sa pagresponde. Sa halip na tanggapin ang lumalaking panawagan para sa reforma sa patakaran ng kanilang kalakalan, pinili niyang magsagawa ng diplomatic blitz sa Timog Silangang Asya. Naglibot siya sa mga bansang gaya ng Vietnam, Cambodia at Malaysia, hindi upang mag-alok ng tulong o pag-uunawa, kundi upang magbigay ng babala. Ayon sa mga ulat, hindi na panukala ang kanyang dala kundi pananakot. Binibigyang diin ni Xi sa mga pinunong ito na kung lalapit sila sa Estados Unidos at susuportahan ang Western-led trade reforms, maaari silang mawalan ng suporta mula sa Beijing. Sa isang bansang gaya ng Vietnam na umaasa sa China para sa mga hilaw na materyales, tela at dayuhang pamumuhunan sa infrastruktura, ang ganitong banta ay may bigat. Subalit sa kasalukuyang konteksto ng pandaigdigang kalakalan, marami na ang nagsisimulang kuwestiyonin kung tunay nga bang benepisyo ang relasyon sa China o isa lamang itong bitag na unti-unting bumabalot sa leeg ng mga bansang walang sapat na lakas upang makaalpas. Ang lumalawak na dami ng bansang naglalakas loob na kuwestiyonin, sumbatan at labanan ang patakaran ng CCP ay patunay ng nagbabagong klima sa internasyonal na ugnayan. Hindi na sapat ang dating kapangyarihan ng China para patahimikin ang mga tinig ng hindi pagkakaayon. At habang lumalala ang pressure mula sa WTO, sa mga bansang dati tahimik at sa mga kaalyado na ngayoy bumabaliktad, ang tanong ngayon ay hindi na kung babagsak ang monopolya ng China sa pandaigdigang merkado, kundi kung kailan ito tuluyang mabubuwag. Ang kabiguan ni Xi Jinping na ayusin ang problemang ito sa pamamagitan ng diplomasya at reforma, at ang kanyang pagpili ng pananakot at pagmamalaki ay posibleng maging mismong simula ng dulo ng ekonomiyang dominado ng kapritsyo ng iisang partido.